Kapag puro bad news ang ating naririnig, we sort of feel helpless. Ang tanong nga ng iba is it time to panic? Sobrang init dito kanina, pero ngayon makulimlim na naman. Parang lately pa bago-bago ang panahon. Ito na siguro yung tinatawag nilang climate change. Madalas natin itong marinig sa news, pero ano nga ba talaga ang climate change? Yung climate change, ito yung nangyayari sa atin ngayon. Yung instead na yung typical na umuulan, maaraw lang, ngayon kakaroon na tayo ng hailstorms and all that, na over time hindi matagal normal sa Pilipinas eh. Yung iba-iba ng weather, apektado ang mga estudyante, di ba? Andiyan may sakit, andyan yung hindi ka agad makakasakay gawa ng yung mga baha, ulan, babasa sila. Apektado din sa hanap buhay. Primarily, tingin ko, tayo rin na may kagagawa nito eh. It's if I may say so, man's inhumanity to man itself. Kasi yung ating selfish na interest, sometimes hindi natin iniisip ang effects ng ating mga ginagawa. Hindi ko alam eh. Minsan malamig, minsan mainit. Lalo na paghapon. Masasabi ko doon, speechless ako. Normal na panahon, nagbago. Yung dati, kagaya ngayon, dapat tag-ulan na ngayon eh. Fairness, nakakasyokot ha? Imagine, mag-iba ang klema natin. Baka hindi suited sa mga beauty namin yan. Baka ang next generation ng mga katulad namin, bigla na lang malusot sa sobrang init dahil sa climate change na yan. Dahil sa extreme weather conditions, hindi mapigilan ng matatanda na ikonekta ito sa pagkagunaw ng mundo. Ito na raw ang signs of the times na mababasa natin sa Book of Revelation from the Bible. Ayon sa mga batikang scientists from all over the world, ito na raw ang signs and trends ng malawakang pagbabago ng panahon. Sa assessment report na inilabas nila noong 2007, based on climate models worldwide, inilahad na mga senyales ng climate change. Una sa mga senyales na ito ay ang pagtaas ng global temperature o ang unti-unting pag-init ng mundo. Ito ang global warming na madalas nating marinig. Nararanasan na ba natin dito sa Pilipinas ang global warming? Oo, ayon sa studies ng ating mga scientists. Global warming is, ang definition niyan ay yung pagtaas ng temperatura, mean temperatures. Ibig sabihin ng mean temperature, ito yung average ng any given day. Kukunin mo yung Tmax at saka yung Tmin, then i-divide mo into 2, yun ang mean temperatures. Napapansin na patuloy na tumataas itong mean temperatures na ito. Pag in-average mo ito globally, makikita mo na sadyang may itinaas na yung mga mean temperatures, mean surface temperatures. As early as 1979, may mga napapansin na yung mga scientists natin tungkol dyan sa parang biglaang pagtaas ng temperatura. Report ng IPCC, nirelease nila ng 2007. Sinasabi doon na tumaas na ang ating temperatura ng about mga sa inland, sa malayo sa coastal area. Kung magkaroon ng pagbaha at mataas ang tubig dagat, hindi makakadaloy ang tubig. So ibig sabihin, mas matagal ang baha. Regions of Metro Manila, which are actually at sea level or even sub-sea level in some areas. Cebu will be another example. There, mostly because of intrusion of the seawater into the aquifer, into the level that contains the ordinary drinking water. They will get more and more salt going into their drinking water, and that will affect the livelihood there. Ang Nabotas, for example, ang Malabon, at saka Ubando, Bulacan, yun ay mayroon ng mga testimony na sinasabi nila na ang high tide nila ngayon ay mas mataas at mas matagal bumaba ang tubig. So ito ay sama-samang epekto ng global warming at yung ang paglubog ng lupa na lokal na phenomenon. Ang Artex Compound, for example, ay isang maunlad na community sa Navotas noong mga nakaraang taon. Ang mga nakatira dito ay dating workers ng isang garments factory na dating may-ari ng compound.
Ngayon, lubog sa tubig ang buong lugar at kasama sa araw-araw na buhay ng mga tao ang pamamangka. Hindi lang pagtaas ng sea level ang dulot ng pag-init ng tubig dagat. Nandiyan din ang tinatawag na coral bleaching na nakakapinsala naman sa mga isda at ibang yamang dagat. Sa ating mga karagatan, meron na rin mga nakikita na yung pag-init. Kasi pag uminit ng tubig, maraming nangyayari. Therefore, we're seeing, for instance, coral bleaching in some parts already. That has consequences. For instance, if corals bleach, then marine productivity goes down. So, titignan mo rin kung may epekto to sa huli, sa huli ng ating mga mangingisda. Our fisheries, they depend on a delicate balance, at least in a small window of temperatures. For our corals to survive, the waters have to be cool. Pag mainit ang tubig, namamatay yung coral. At pag namatay ang coral, wala nang isda. Ang mauunang maapektuhan ito in terms of vulnerability, ito yung mga municipal fishermen natin, yung within the 15 kilometers, tinatawag nating subsistence fisher folks. Ang mangyayari, they will go far out of the sea para lang makahuli, and they cannot compete with commercial fishermen. Kasi lang sila, maliliit mga bangka. Hindi sila equipped to do that. Marami isda. Kaya barato pan gasolina, palagi ka makalaot. Ngayon, mahirapan dahil mahina pan isda. Hindi ka na makalaot. Bukod sa coral bleaching at sea level rise, may isa pang malawak na impact ng warmer oceans. Pag bumibilis ang pag-init ng temperature, bumibilis din ang evaporation na makakaapekto sa pabago-bago ng panahon. Dala nito, ayon sa ating mga scientists, ang extreme weather events tulad ng sobrang ulan, tuyot at matitinding bagyo. Ang pinag-uusapan natin sa climate change kasi yung average condition. Pero para sa Pilipinas, ang magiging worst case scenario natin ay yung mga extreme events. Yan na kung tagtuyo, talagang tuyong-tuyo, walang tubig. Kung naman uulan at tag-ulan, ibig sabihin na marami tayong baha at marami rin tayong mga related ditong disaster like landslides.